Kasi sabi sa Kamara at mga dati yung kasamaan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam diyan gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose, privilege speech ni Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, Kamo? Hindi ganitong gawin natin, Kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Oho. Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Oho. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, Yun ang importante rito. Kung mapapaniwala mo yung tao, yun ang ano doon. Yun ang importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oho. Di ba? Opo. O, palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya wala ka bang moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat siya ang unang magalit. Ikaw ang unang magalit. Kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya, tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. May malayang naman tayo pagpapahayag at saka dito naman sa palatuntunan ito nilahat natin depende po ang ating mga tagapanood. Kahit na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mo pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa iyo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng kasi kung bilasa na yan. Kung bilasa na yan, kahit ipamigay mo yun, hindi niya kukunin para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga ganyan talagang magiging nasa tono Kamara nila. ng Representante. Yes po. Sige. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang tono dapat. Kapag hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan Choral ensemble, may rhythm Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba? Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nag-submit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement man yan o hindi. Sapagkat ang implementing agency naman yan ay ang DPWH. Lalo kaya na kung papalitan ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, leading question Kailangan na bang isigaw ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako meron akong sariling ano dyan Kahulugan? DPWH. Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. Di ba DPWH yun? Nga. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Baka meron na. Baka magkaroon na. Baka may magturo na, Sen. Tingnan natin. Yan naman ang inaasahan ko Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo.
Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit Ay, dito? hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po doon sa konting ano ko Maliit po na lang ang kita namin kumita dyan lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo, Ako lang nagsimula. Actually, kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Bakit ngayon gigilitin na yung leg? Leg ko palang gigilitin. Hindi pala. Oo. Siya po ang may Ngayon, kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, di ka pa pipiyak? Ito po. Yan, Ito po yung pumilit sa akin. O, pumiyak ka. Yan ang gusto kong ayan, mangyari. Sabi niya, Huwag mo sasabihin poponduhan walang daw niya. mangyayari, ah? Poponduhan daw po niya. Kahit ano pa sinabi niya, napaniwala ka niya. Basta Yan. magturo ka. Oo. So, ang Vox Populi, Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na agad silang lista. Oy, Jen, Nelson, may nakalista ka palang proyekto dito eh, di ba? may Ang mga, bilis nila eh. magkakasabot nga sila eh. Ganun ho ba? Magkakasabot yan. Yung D, sabi niya. Si Kwan, ito. Oh. Tatawagin ka. Pre, meron tayong konting Dito sa Bulacan ito, sa Bulacan. Oo, yan. Pahiram nung ano mo, as usual. Yan. Ayun. Dating gawi. Nako po. Di ba? Oho. Alam mo na ngayon yan. Kaya pala ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya, no? Isipin mo, yung DE, wala naman siyang gastos eh. Opo. Wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Oho. Kung meron man siyang kukunin lang, siguro mga compliment lang. Opo. Yung mga equipment ng gobyerno. Oho. So kita niya, di ba? Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang-ayon sa gusto niyang design. Oho. Quality control, hawak niya. Sino nga sa kanya? Wala. Siya kukolekta ngayon. Oho. At pag nakolekta niya, bagman siya eh. Opo. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa'yo. Nakasingil na Boss, tayo. ito yung for the boys. Nako. Oo. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang aggrieved party? Ang taong bayan. Opo. Ang Na palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Oo. Ang iba nangamatay pa kasi na leptospirosis. Yun nga. Hindi ba sabi ng Pangulo? Oho. Mahiya naman kayo eh. Yun. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Ano po? Bakit buhay pa kayo? Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. Ay, nako. Kailangan na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanumalyang flood control projects? Yan. Kung ang sagot niya, opo, ituro na yan. Letter A. Kung ang sagot niya naman po, malabo yan, walang magtuturo dyan. Hindi po, walang magtuturo. Yan. Sen at Nelson, ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Pero, may tatago mo pa kaya yan? Hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ko ng Meron paraan. siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin. Pero yung mga nakuha na ng litrato, Oho. kamukha yung pinakikita nyo kanina. Oho, oho. Ha? Nai-record na. Siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, Meron ka nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Oho. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Gagawin pa. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo kaya ako natatawa eh. Oho, sabi ko sa'yo. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho, Sen eh. Pero ito yung Nagkukumahog. Okay, tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng baha, kasi kung kinumpuno mo ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo.
Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, Oo. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na ano? Na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto. O kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang Opo. pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mo pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Opo. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Oho. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na hindi naman, wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na lumabas na ganyan, Nelson? Oo. Oh. Hindi mo dapat. Kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Oh. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Opo. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Opo. Inutusan siya, dito ka gumawa. Oho. Oo. Sila, wala namang nag-utos sa kanila. Oho. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng Gusto ang pera. palitan ng malaki, Kahit opo. saan na lang ilalagay. Oho. Nakalain gumawa ka ng revetment doon sa bundok para sa baha. Wala namang ilog doon. Saan ka naman kaya nga yung nakita mong initial na findings, Opo. hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Oho. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte. Leyte 262. Hindi rin kasama yan. Oho. Paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talaga. Oo. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Opo. Sinong dadaan dyan? Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Oho. Baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan parang may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saan ka naman nakakita ang mga ganyan? Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan uli. Pasagin. Mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Oo. Di ba? Pero sinabayan kayo, Sen, ng TRICOM. Bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanilang magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. Oho. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po. Due process of law ang gumana. Nako, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho.
Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Eh kapag hindi naman naniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Eh parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman hindi Opo. naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya Oo. nga yung pag-iimbestiga eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Oho. Qualified naman yun eh. At mukhang dito, mukhang seryoso Pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Oho. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang DepBeb, meron na rin po. Oo. ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Eh kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking kontrobersya. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon. Saan? Mukhang lahat kayo gusto Hindi nga, imbestigahan. kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nason, ang palagi mo, bakit ngayon lang sila? Parang iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Ah, Para ano? baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? So, paano mong i-dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Di ba? Halimbawa yung COA. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong i-audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. O kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Eh, yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo, oo. Yung bang, alimbawa, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan may sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang tinalaga sa mga project, merong COA yan May eh. COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na artista. na billboard. Meron din billboard ang COA. Aha. Oh, sino yung pumirma na COA? Na completed Sino yung district engineer? Oho. Sino yung provincial director? Oho. Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? Oho. Nakakolekta kayo? X amount of money. Aha. Wala palang project. Ayun. Ano ang iimbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Eh, wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. O, sa gusto nyo, sa ayon nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tama-tama. Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. Oh, ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Oho, yan. Oh, paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din na... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino. Maraming Totoo project. naman yun eh. Ah, ganun ho ba? Wala man nakikita. Yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Ah, oo, sa Romblon, oho. Wala. O sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita eh. Oho.
Tahimik. Tahimik daw po Supermarket. kasi Romblon, no? Dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, Oo, dinaanan ko, puro bundok. Oho. Ayan, puro puno. Oh. Puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin. Tahimik. O, paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Diba? Ayun. Kaya pala sabi ng suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga Romblon, hindi maibigay sa kanila. Hindi sa mga laki taga ng- Romblon. Hindi taga Romblon Ang may project doon. Ang gumagawa may mga project na, pero hindi taga Romblon ang gumagawa ng proyekto. Yun nga. Sa paano yung Oo. district engineer siguro humiram na naman kay Ayun. Kay Nelson. Kay Ibang Nelson. kumpanya. pampamisa-misa si Jen. Ayan, ang bilis, ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga Bicol. Yun daw. Kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Oh. Nagkalat ang mga sa Mindoro Tabi-tabi ata yung Isip-isipin mo. Mimaropa na yun, ano ha? Oo. Nako. Anyway, yun lang naman ang ipinararating sa atin. Oho.